Ay, resibo, nabawal mo na yung bawiin. Forever and ever. It's mine forever. Ilang taon ka na nahihintay. Hello Gafden fans! Yung ating mga items sabay na naman nag-post mga kasombrers ng parehong endorsement brand ang Gafden sa kanilang Instagram accounts. Tapos ang kakulitan ni Sir Alden mga kasombrers, and then yung pasabog na naman ni Ma'am Catherine mga kasombrers, no? So ito na nga ha, pinakauna dito, alam naman natin na, no, na yung Nutri-Chunks at saka yung Alpha Dog Food mga kasombrers ay iisa lang yung may-ari, no? San Miguel Corporation mga kasombrers. So kahapon ay parehong nag-post, no? Sabi ng kay Sir Alden, Happy International Dog Day mga kapet bahay, no? Dami ang saya. And then of course yung kanyang yung kanyang pet o yung kanyang aso mga kasombrers. So pareho rin kay Ma'am Catherine, Happy International Dog Day na pinost niya sa kanyang Instagram story mga kasombrers. So sa kanya naman ay Nutri-Chunks. So alam naman natin, pero nag-uusap talaga ang dalawang ito mga kasombrers. At saka yung management of course, no, ang parehong brand na ito mga kasombrers. And then ito, so ang kulit ni Sir Alden dito na kasi parang siya, anime, yung pinost niya nung nakaraang araw. Itong no, parang regalo niya ito, sabi ng caption dito, grabe siya mag-hype para manood na raw ako ng movie. Thank you, Alden Richards. So hindi ko lang kung sino tong binigyan niya dito. Parang sabi niya dito, parang may resibo na hindi niya nababawiin. Bawal bawiin, tas forever and ever, sabi niya. Tas 2 taon na daw siya inaantay. So siya, no, parang collection ng ng anime. So ito yata yung Demon Slayer, no? Medyo pangit na yung pangalan niya, pero siya anime character mga kasombrero. So tagapatay ng mga demonyo ang anime character na ito mga kasombrero. So parang sa dressing room siya. Tapos nandito sila Mama Ten and so on mga kasombrero. So ang kulit lang. Then ito, so si Ma'am Catherine nag-post din siya, no, ng para sa kanyang sa kanyang cream soap naman ito mga kasombrero. August 29. So parang magkakaroon sila ng broadcast channel. Pero ito po ay parang part yata ng BeautyCon, if I'm not mistaken. Or po pwede rin siyang separate doon mga kasombrero. Kasi di ba ang BeautyCon is bukas hanggang 31. Tapos ito naman ay sabi niya dito sa kanyang Instagram post, want a chance to meet Catherine Bernardo this August 29. Join the Cream Silk Ultimate Queens broadcast channel to know more. So para siyang live nila makakausap, no, sina Ma'am Catherine mga kasombrero. At saka hindi ko alam kung kasama dito sa Ma'am Ann Curtis. So sabi pa dito sa isa, ready to meet, sabi niya, we're giving 20 broadcast channel members exclusive access to the grand launch of the Cream Silk's most exciting hair care innovation yet, happening on Friday, August 29. So bukas, sa Friday mga kasombreros, no, sa SM Mall of Asia. Expect an afternoon filled with fun activities, chic styling sessions, and exclusive giveaways, capped off by a special appearance from our ultimate queen, Catherine Bernardo. So parang part ito, baka yung iba-ibang mga brands na parang mag-collaborate sila, no? Nag-iisang sila dun sa venue sa SM mga kasombrero sa Mall of Asia, sa SMX Convention Center nga, no? So baka andun yung no, parang sama-sama dun yung Fresh, yung Cream Silk, and yung iba pang mga brands siguro mga kasombreros. So baka ganun ang gagawin nila. So sabi ito, kung paano mag-join, post a short photo showing off your beautiful hair in your caption. Share how Cream Silk transform your hair to its most beautiful, and add the hashtags creamsilk.ph or creamsilkph, hashtag creamsilkphilippines, hashtag power to evolve, and then ensure to tag at creamsilk.ph or creamsilkph. So yun po siya mga, so parang promo nila mga kasombrero, no? Sales strategy at saka para na makatulong na rin sa mga mahihilig sa mga buhok and so on mga kasombrero. And then ito, Sir Alden kahapon, may pitik, no, from another fan. So habang siya siguro ay tumitigil at saka yung mga nagpa-picture sa kanya mga kasembreros. So natutuwa ako sa caption ni Sir dito, sabi niya, hindi lang ako nakaligo kaya mas pogi lang sa akin.
Sabi ng gano'n ni Sir. So, ang kulit lang nun. Tapos, Sir Alden game na game din na humarap sa camera, mga kasombrero. So, naka-red si Sir. And then, parang sa, okay, parang sa kagubatan sa banda nito, mga kasembreros. Grabe, no? Biking era ni Sir Alden Richards. Ang kulit ni Kuya, eh. Hindi lang daw siya nakaligo, kaya mas pogi. And then ito, another Instagram story ni Sir Alden. So, bago pala yung Colnago niya na ito, hindi ko alam kung bagong design lang siya, pero palagay ko hindi kasi hindi naman ma-modify ito ng ganito siya. So, iba na naman ito, no? Parang nakita ko sa comment, panibagong Colnago na naman ito, mga grabe. Parang ginawang damit ni Sir Alden, mga kasembreros, ang Colnago, no? Parang panay palit ng palit. Hindi lang palit, parang pandagdag, mga kasembreros. Tapos yun nga, naka-posting si Sir Alden. So, siya mismo ang nag-post nito sa kanyang Instagram story, mga kasembreros. So, tapos, syempre, no, sobrang linaw ng camera. Ang kulit na niya, no, yung biking shoes or cycling shoes, mga kasembreros. Talaga naka-design siya sa ganyang field or ganyang sport, no, sa pagbibisikleta. Para siyang may clutch o parang sticky siya, para hindi siya gaano, may mga spike, no, para hindi siya madulas, no, kasi ako dati ay talagang nag-bike din. At dito pag umuulan, sobrang dulas, mga kasembreros, ng pedal. So kung kaya kailangan so nag-share talaga ako dito, no. And then of course, yung kanyang prayer, mga kasembreros. Sabi niya dito, "Dear God, when the challenges in front of me seem too difficult, please be my strength. Remind me that I am not alone and that through you I can overcome anything, just as you strengthened Jesus in his most difficult moments. I ask for that same strength to endure and move forward with faith. As Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who gives me strength. Help me to stand on that promise today, trusting that you are with me and will carry me through. In Jesus' name, Amen." So, amen and amen, Pops Alden. So, tapos, another dito ay, of course, no, yung kanyang verse of the day, mga kasembreros. Isaiah 26:4, sobrang ganda nito. "Trust in the Lord forever, and for the Lord himself is the rock eternal." Grabe, no, ang ganda nito, mga kasembreros. So, isa ito sa mga inaabangan ko yung mga verses niya sa Biblia. At saka yung kanyang panalangin, mga kasembreros, na pinapost sa kanyang Instagram account. So, may post din isa dito, no? Parang last item natin ito. Yung post ng Cream Silk din ito, mga kasembreros, at saka ng Catherine Admin. So, parang reminder dun sa BeautyCon nga, no? Nagaganapin bukas, magsisimula. Pero si Ma'am Catherine ay August 31 yung kanyang schedule doon, mga kasombrero. 6 p.m. naman siya doon sa, grabe, no, 2031. So yun nga, no, parang yung Cream Silk niya, hiwalay siya. Tapos hiwalay din itong para sa kanyang fresh na endorsement. So kasi pareho siyang endorser ng Cream Silk at saka ng fresh na product, mga kasombreros. So grabe, no, talagang kaliwat kanan ang schedule ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. So no time for dito, easy muna ngayon kasi kakabakasyon lang ni Phenomenal Box Office Queen, tapos meron pa siyang teleserye. So parang ako lang yung nahihilo sa mga schedule. Biyahe dito, biyahe doon, mga kasombreros, no, kasi talagang palipat-lipat yan ng mga venues, no, tsaka mga locations, mga kasombreros. Pero yun nga that's her part of her routine na, mga kasombreros. Alright, so naman sa ating countdown items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 27, 2025, Wednesday na po, no? Ang bilis ng panahon. Malapit na ang bare months, mga kasombreros. 4 na tulog na lang kasi may 31 ang August, mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros, at relevant today. Ang title, Galit sa Pang-aapi. Exodus 3 verse 7, "And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows." Ito, mga kasombreros, yung time ng Exodus, no, ni na Moses, mga kasombreros, and
pinakaunang encounter ni Moises with the Lord, no, kasi nga ay tinawag siya sa the burning bush, mga kasembreros. So tinawag si Moises bilang pinuno, no, or magiging pinuno or leader ng Israel, mga kasembreros, kasi nga nakita ng Panginoon yung pang-api, yung pang-down, at saka parang sa atin ngayon ay parang yung mga nasa posisyon, nasa gobyerno ay mga gahaman, at saka inaapi nila yung mga tao. Kumbaga inaapi nila sa ibang pamamaraan, hindi man physical, kundi ibang pamamaraan, mga kasembreros. So dito, yung verse na ito ay maliban sa galit ang Diyos sa pang-aapi, no, sa kahit sa ating literal na pamuhay, kapag tayo inaapi, tapos hindi naman tayo pumapatol, hindi tayo nag-fight back, mga kasembreros, ay let's humble down, kasi ang Diyos po natin ay nakikita yung ating mga sorrows, yung ating mga yung mga nag-o-oppress sa atin, yung nang-aapi sa atin in general. In this verse, we find, so apart from nakita ng Diyos yung pang-aapi sa atin at galit siya sa mga nang-aapi, ay nagpapakita ito ng compassion, ng awa, at saka ng grasya ng ating Panginoon, because attentive siya, mga kasembreros. Kumbaga nakikita niya, ibig sabihin, hindi siya bulag at hindi siya bingi sa mga nangyayari, lalong-lalo na sa mga taong kagaya natin na dumudulog, nananalangin at naglalaan ng panahon sa Kanya. May pananampalataya at nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. So kapag tayo nananalangin, nakita ng Diyos ang ating problema at He's attentive, mga kasembreros. When God says that He has seen the misery or yung oppression nga, no, ng kanyang tao, He is not merely acknowledging their pain, He is expressing a deep concern that resonates through time. This statement reveals several important truths about God and His relationship with humanity. So parang yung tatay, di ba, pag inaapi yung anak, for example, na yung anak niya inaapi ng kapitbahay or inaapi ng sino man dyan, no, talagang galit, di ba? Talagang ipagtatanggol ng tatay o ng nanay ang kanyang anak na inaapi. So gantong-ganto ang nangyari dito, mga kasembreros, sa time ni Moises when he was about to lead the people of Israel out of Egypt. Kasi nga ayaw ng Panginoon na inaapi sila. Alam nyo, nakakaano yung kwentong ito, no, yung Exodus, mga kasembreros, kasi nung time nga ng parang after pa na nakalagpas sila, hinati yung Red Sea, tapos nakatawid sila doon, and then nalagpasan na nila or nakaalis na sila doon sa pang-aapi, sa oppression, sa misery ng ng pamamalupit ng mga Egyptians. May mga times pa talaga na nagrereklamo ang mga tao, no? Isa rin actually sa mga reasons kung bakit marami ang namatay sa time ni Moises, and then yung hindi sila nakarating sa promised land sa Canaan, mga kasembreros. So firstly, it highlights yung verse po na ito, Exodus 3:7, mga kasembreros. It highlights God's omniscience, no? He sees our struggles, even those we think go unnoticed. So parang masabi natin minsan, di ba, nakita ba ng Diyos yung problema ko? Nakita ba ng Diyos yung pain ko, yung sorrow ko, yung failure ko, yung disappointments ko, yung discouragements ko? Nakita kaya ng Panginoon? Kasi parang hindi naman, parang hindi ako umuusad, parang ganun, mga kasama. Napapatanong tayo minsan, no, bilang mga anak ng Panginoon, nagbibigay naman ako ng time, no? Mananampalataya naman ako ni Kristo, pero bakit ganito? Parang hindi ako umuusad, walang improvement, walang development sa buhay ko. Parang ang dami mong parang questions, mga kaso. Sometimes it's fine, no? Okay na magtanong tayo sa Panginoon, pero in a respective ba, in a way na yung puso natin ay hindi galit, no? Parang siya, sabihin natin na, Lord, alam kong you are up to something greater sa aking buhay, something better and amazing. He sees our daily tribulations, our heartbreaks, no, and our struggles. Every tear that falls is known to Him, and every sigh of despair is heard. So grabe, yung napapabuntong hininga, yun ang sabi dito, mga kasos. Yung napapabuntong hininga ka na lang minsan, tapos ay sasabihin mo na parang may diba, napapabuntong hininga tayo minsan na parang kaya ko to. Lord, ano ba kaya? So mga ganun minsan, di ba, kapag madaming problema, madaming hinaharap na trials kaliwat kanan, so minsan napapabuntong hininga ka na lang kasi nga tawag dito, parang napapagod ka na, no? Nadidrain ka sometimes. Secondly, God's statements expresses empathy, no? Napakaganda nito, mga kasunod, empathy. Yung parang gusto mong nararamdaman mo kung anong nararamdaman at gusto mong ipasok yung sarili mo dun sa taong gusto mong damayan
gusto mong pakiramdaman mga kasembreros, kunwari na heartbroken, na failure, hindi nakapasa sa ganito, or iniwan ng jowa, so ganun mga kasembreros, talagang kaluwat ka ng trials and so on. So may mga ganong tipo at saka ganong instances sa ating buhay. Hearing the cries of the Israelites in Egypt signifies that God is not a distant deity, uninvolved in the affairs of men. So yung pag-express at saka pagsabi ng Panginoon na narinig niya yung iyak at saka pighati, no? Yung mga sakit ng kanyang na naranasan ng kanyang mga tao sa Ehipto ay nagpapatunay ito mga kasos ng Diyos po natin ay hindi malayo. So imagine natin yung heaven, no, yung langit ng mga langit mga kasmas, kasi ang langit po ay meron po yang mga kasmas, may layers po yan. Hindi lang po yan kasi may sky, di ba? Tapos another universe and then another layer of universe. So basta mahirap mga kasmas explain kasi nga ganun katindi ang creation ng Panginoon, hindi natin abot. So imagine natin sobrang layo, di ba? Tapos ang Diyos natin ay nakita pala yung pighati at saka yung pang-alipusta at pang-aapi na mga Egyptians sa kanyang mga tao. He's deeply engaged with this creation, just as the Israelites were enslaved in crying out for help. We too, tayo rin, may find ourselves in situations where we feel shackled by our own burdens, whether they may be emotional, social, or financial. So, gaya na mention natin parati, marami tayong aspects sa ating buhay, hindi lamang physical, hindi lamang emotional, but spiritual, no? Lalong-lalo na po sa social, sa ating relationships, sa ating buhay sa may finances, no? And other aspects mga kasembreros. So ang Diyos po natin, kasi nga mahal niya tayo, He created us out of love mga kasembreros. Hindi lang tayo ginawa na tapos parang may mga, hindi lang tayo parang parang isang hayop na pagkatapos isilang ay iiwan. Ganon mga kasembreros, no? Hindi po tayo ganon. So, ginawa tayo ng Diyos out of love. That is why, ang Diyos po, ang tao po, ang pinaka-espesyal at pinakamahal na creation ng Panginoon, no? Not even angels, no? Kasi ang angels, supreme lang sila sa power, pero ang pinakamamahal pa rin ng Panginoon ay tayong mga mortal beings. So, ito po ang sasabi dito, no? Kasi, siya, engaged, kumaga pa, relational siya na Diyos, mga kasembreros. He wanted relationships, He wanted extended families, kung kaya niya tayo nilikha, no? Kung kaya niya nilikha ang mga mortal beings. The beautiful truth is that God cares for us and actively seeks to deliver us from those struggles. So, ang verse nito mga kasembreros ay nagsasabi din talaga sa atin na dito, nagalit ang Diyos sa pang-aapi. That is why kapag tayo po ay nang aapi, expect na po natin na ang Diyos po natin ay nakatingin sa atin. And kung tayo ang inaapi, expect rin na ang Diyos natin ay hindi malayo sa atin and He will rescue us from the oppression or from the misery mga kasembreros. Siguro kapag inaapi ka dahil masama ang ginagawa mo, ibang usapan na po yun. Pero kapag inaapi ka dahil sa tama mong ginagawa o wala ka namang ginagawang masama, tama naman yung mga ginagawa mo, ay expect deliverance or rescue mga kasembreros sa ating Panginoon. So, ang verse na ito nagcha-challenge sa atin na kailangan kapag may sufferings tayo, mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon mga kasus, mas lalo tayong magbigay ng time sa Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban mga kasumers, kasi ang Diyos natin ay hindi malayo. He is not a distant God mga kasumers. Kumbaga pa one call away, one prayer away lamang siya mga kasembreros. So, inaantay lamang niya tayo. Kaya tayo lang minsan ang sobrang busy at wala ng panahon sa kanyang salita, no? Hindi natin napapasok sa ating daily agenda. Which is ayaw ng Panginoon. Kasi nga, sa sobrang mahal niya sa atin, ay gusto niya tayong parating dumipende sa kanya, no? Kagaya ng isang anak na, isang baby na clingy at saka parating nakadikit sa kanyang tatay or sa nanay or kung sino man dyan mga kasembreros, no? So, ganun po, childlike faith mga kasembreros. So, dapat encourage natin yung bawat isa sa pananampalataya, no? Kayo na nakikinig sa kabilang screen ng vlog na ito mga kasembreros ay ituring natin ang Exodus 3:7 ay reminder sa atin ng Diyos ay involved siya at naririnig niya, attentive siya, compassionate siya at ayaw niya ng pang-aapi na espiritu. So, whether ikaw ang nang-aapi or tayo ang inaapi. So, mas maganda yung tayong inaapi mga kasembreros, no? Parang bida sa teleserye minsan. Kapag ikaw ang inaapi sa una, ikaw ang magtatagumpay sa huli. Alright, salamat po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa,
and then time at panahon sa ating Panginoon araw-araw. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga Surasen pa. Alam po, I love you all.